Guys, nandito tayo sa RAM Project Garage. So, papagawa natin ng ating Montero Gen 3. Kasi sobrang luma na, kailangan na palitan yung head unit natin. Kasi laging lumalabas yung periodic maintenance, hindi ko alam bakit, kahit anong reset ko. So, nandito tayo, i-tour ko lang kayo kung ano mga meron dito sa RAM Project. So ayan guys, natungtong na natin dito sa Mindanao Avenue, RAM Project Garage, off-road and car accessories. So pagdating ko, naka-ready na to, no? Kasi in-order ko naman yung advanced 360 na camera na Sony. Ito yung panel na pampalit. And ito yung ating console. Yeah. So unbox ni Kuya para sa ating 13.1. 13.1 6128 Android version 14 ba siya? Yes po. Android 14 na. Parang major upgrade diba? Testing muna natin. Installation niya roughly 46 hours. Depende, no? Kasi gagapangin nila lahat ng wires sa 360 camera. Yan. So, ganito mag-iitsura ng natin, no? Panel natin. And kailangan daw mano-manohin daw lahat ng channels. No po. Oo, kailangan mo i-scan isa-isa. Kasi naka-base daw to sa US setting daw. So, kailangan mano-manuhin yung isa-isa lahat ng channels na yan. Yan sabi sa akin. So, makakalikot naman natin yan sa full review natin. Yan. Okay. Check natin yung settings, kuya, para makita natin. 4 gigs of RAM. Yan, Android 14, nakita naman natin. So, alamin na lang natin kung ilang gigs of RAM. Pero, octa-core siya. Hindi ko lang kung anong octa-core to, no? Octa-core 0.2. Alamin natin kung MediaTek to o Unisoc. So, octa-core na 2.0, 6 gigs of RAM, 120. Yep, kita natin. So, kompleto naman sa details. So, yan na. Guys, sinisimulan na nila sa kotse natin, no? So, tinatanggal nila yung likod, pangkapit ng camera sa likod. Ayan na. Yup. And dito, tinatanggal na rin yung salamin ko para kay kabit yung side na yung camera para dito sa ilalim kakabit. And ito, sa harap, tatanggalin nila to para kabitan ng camera module somewhere dito. If tamang naalala ko, no? Napapanood ko sa vlog ng ibang tao. And probably this is the last time na makita ko na tong head unit natin na luma. Goodbye, Inday. So talagang dismantle lahat, oh. So, ganito head unit natin na luma. Pwede pa nga mag-play ng CD dito kung gusto mo. Pero yun siguro, ito lang mamimiss ko, no? Yung kanyang pagbasa ng mga pressure, tire pressure. Ito guys, tinatanggal na. Excited na ako. Yan. Finally, mag-upgrade na tayo. Magiging Android na tayo. Kasi Android boy naman tayo. Okay. Tinatanggal ng mga wires. Benta na lang natin ito sa marketplace. may bibili pa kaya yan. Yan. Ganitong itsura din ng side mirror mo pag sinikwatan ka sa Banawe. So ito yung napagtanggalan nila, AVP, ang tatak. Maayos pa, malinis pa, oh. So guys, tapos na. It's all just 4 hours and a half. And tinawagan ako, tapos na. So tara, silipin muna natin. Yun, nagte-testing sila. Yan natin. Kakalibrate daw sila ng sounds. Yan. Try natin for the first time. So ito yung kanyang SIM card slot. Pwede mo lagyan ng isang SIM, LTE,
Then, pwede ka rin maglagay ng flash drive dito para maging storage ng yung recording. So, lalagyan din natin. So, yan, nilagyan natin ng flash drive, 128 gig. So, lahat ng recording from the front, rear, and side cameras mapupunta dito sa flash drive. Android. So, antay lang natin mag-boot up. So, yan guys, ito yung kanyang pinaka main page. No? So, makita mo meron siyang quick button dito na hindi ko masyadong ginagamit. Then, dito maglo-load yung maps. Okay. So, ilo-load mo na yung kotse. Yung 360 view ng kotse. Master. Yan, welcome master pa. Ayup. Okay. So, antay muna natin mawala to. Maglo-load tong maps dito. Gmaps. Ito yung mga songs, dates. Ito yung pinaka interface niya. Napapasok tayo dito, no? Para makita natin lahat ng apps. Ito yung mga basic apps na naka-install. May 360 panorama ka. So, ito yung pinaka gusto ko screen niya, no? You get to see harap ng kotse mo. Kaliwa. Kanan. Both side. Left, right. Yung clear view mo. Okay? Di ba okay? Parang, you get to see everything. So, pwede ka mag 2D view. Yan. Kung trip mo lang. Pero, di ko pinapansin to, no? So, yan ang basically, pwede mo i-record. Lalagyan mo ng flash drive. Yung yung dito. Basically, nakatago siya. Yan. Dito malalagay flash drive. Ito kanyang SIM card slot. Napakita ko na sa inyo. So, kinabitan ko ng dito SIM. Yung akin. So, may kita nyo guys na may 4G na tayo signal. So, in case na ayaw gumana, kailangan mo i-reboot or restart nila yung kotse. On-off. Para mag-reboot yung system na ito. Pag nag-reboot, tsaka lalabas to. Actually, tagal ko finigure out eh. So, meron siyang sarili na app store. Ito. No video signal. Yung aux niya kung may gusto kang kabit. Bluetooth. Ayan, Bluetooth calling. Kung once na naka-pair sa yung phone, kukonect mo ng Bluetooth ng phone mo dito. So, you can make your call. Diba? Hands-free. Malinaw siya. What I like. Yung kanyang sounds. May calculator pa siya. Ito, binili ko to. Car Launcher Pro. Ganito maging itsura. No? So, it looks a lot better. It's customizable. It at 385 pesos for lifetime na sa nitong app na ito. Okay, di ba? Looks a lot cleaner compared sa kanina medyo kalat. No? Hindi ko masyado trip. Ito mas customizable siya. So, pwede mo ilagay sa Spotify dito. You can play your music here. So, very, very useful. Para sa akin, personally. Pero i-out lang natin. So, every time na mag-boot in ka, kailangan mo i-load. Ito, CarLink. Gumagana to so far sa Apple. Sa Android, hindi gumagana to sa Android Auto. I don't know why, kung anong bug niya. So, hindi ko rin siya matest, no, personally. So, lalo na mga naka-China ROM phone, baka hindi na mapagana rin to. So, let's go back. Out lang natin. Okay. So, ito yung pinaka-home niya. So, then, other apps, may Chroma Equalize ito. Ito na pinaka-optimal settings ng ginawa ng RAM project for me. Para sa default speaker ng Montero Gen 3, ito na yung pinaka-setting. So, gusto niyo screenshot nyo to, pwede mo i-calibrate na on your own if you want it. Then, let's go to, may gallery pa siya. Ito, file manager. Dito makita mga files mo in case na nag-save ka ng mga files. Dito pwede mag-check, no? Pag nagkabit ka ng flash drive. Then, meron ka hide button. Ito, maganda rin to actually. Itong button na ito. Hide button na ito. Okay, ito. I like this one. Minsan sagabal lang siya para sa full screen ko. Baka may power buttons and everything here. Some might like it. Some might not. So, ako hindi. I have Gmaps. Ito. So, siguro isa sa pinaka-reason kung bakit ako nagpakamit na ito. Gmaps and Waze. No? So, you see everything. Very accurate naman siya. So far, na-try ko. Nag-long drive naman ako. And it was good. Then, may music ka dito. But normally, I'll use Spotify. Pwede ka mag-load ng mga music sa USB flash drive mo. Ito, may Netflix. So, may account ka na Netflix. Wala akong Netflix account. Operation Guide. Play Store. This is a fully working Play Store.
Okay. So, gusto ko ng dark mode. Yeah. Yan. Ito. Parang tablet lang talaga. No. Really good stuff. Radio. Kailangan mo i-calibrate to, no? This is something na kailangan mo i-calibrate on your own. Kasi yung radio niya is nakaset for US region. That's what I heard. So, kailangan mo talaga isa-isa. Manual setup. Then, Spotify. Na ito, SWC. Pwede mo i-pair. Hold the button on the steering wheel into the learning state. Ito yun. Source. Up, down. So, yan o. Yan. Pwede ko na i-set. Pwede ko na i-toggle kung gusto ko. No? Very convenient. Hindi ko na pinansin to kung ang topal na to. No? So, pinaka-importante sa akin is Waze. Okay? Pinasok ko na yung account ko dito. Basically, what I'll do, let's say gusto ko pumunta na NAIA. Okay. Gusto ko pumunta na Terminal 1. View routes. Very responsive naman siya, basta maganda yung internet connection dito. When I'm using say dito SIM, kinargahan ko naman siya. So you can choose kung ano gusto mo. E6 NAIAX West. May pass naman tayo, meron tayong RFID. Meron ako auto save, meron yung RFID. So, ang problema. Okay? So, yan. Papakita na siya. Let's take E2 Skyway S. Go now. This is the fastest route with toll. Yan, di ba? Toll-free route is 22 minutes slower. O, di ba? I mean, very useful for me personally. Ito yung siguro one of the reasons ba't ko siya gusto is yung Waze and Spotify. Pwede ka rin mag-YouTube dito. Pero syempre, huwag ka manood habang ikaw yung nagda-drive, no? So, yeah, I like seeing my thumbnail here. Di ba? So, scroll ng mga anak ko. May Uncle Roger pa. Gusto manood in case. Di ba? Uncle Roger tayo. Ads muna! Porridge, so tasty. Not like white people porridge they make of depressing oats. Hi. Yeah. Look like it's Hiya. for a hamster, not human. So, you have also your assistant dito. Si Topal pala ito. No? Basically. So, you can command like volume up, volume down, and the rest. No? So, I think then let's go to see some settings. Okay. So, basically, basic settings na meron niya. Wireless LAN, data usage, SIM info. Maglagay mo na SIM card mo, mababasa man niya kung anong SIM card meron mo. Then, device mo, display, sound, GPS, storage mo. Okay. Check mo lang kung ilan ang space na meron mo. Malaki-laki pa naman, no? Nakapang roughly 100 gig na iwan. Wala naman akong nilagay ng ibang apps, no? So, basically, very clean pa. Avoid putting too many apps here kasi for sure mag-slow down siya. Pwede ka maglagay ng USB if you want. So, here are the general settings. Okay. Press any key to start. Yeah. Auto navigation. Diba? So, pwede mong kalikutin lahat to whatever you want. No? So, basically, it's pwede mong gawin to yung kung saan ka sanay. Ano mas trip mo. Diba? So, factory settings, user. Okay. Okay. So, Google settings and the others, Android accounts. Okay. So, about device. So, makita naman natin dito. It's an Android 14. Pinakita ko naman sa inyo ito. 6 gigs of RAM and 120 gigs of storage, no? I'll try to install device info para makita natin kung anong nga ba processor nito, no? Let's see. So, yan, nakita na natin, binuksan ko na yung device info and it's a Unisoc na processor, no? So, yan ang kanyang code. So, hindi siguro to mga mid-ranger, more or less tansya ko na sa budget level na processor to. Octa-core naman siya. So, I think pretty solid naman. And right now, I'm using roughly ano siya
using 60% ng RAM. Okay. So 6 gig, nagagamit ko na halos 4 gig. So roughly, no? Medyo matakaw rin sa RAM kung titingnan mo. It's nice to have naman yung mga ganito. Just put it on. Wala namang mawawala sa inyo if you put this device info. Okay, so this is your device, system, yan, CPU, processor mo. Yan. Kung gusto nyo, pwede na i-research ito kung anong eksaktong Unisoc to. Okay, so these are the rest of the things that you want to see. Wala naman siyang camera, so wala siyang makikita. Okay, so battery, wala rin siyang battery, so unknown. So, diba? Magtaka ka, may battery siya, no? So, storage, okay naman. So, yun ang mga basic device info na pwede nyo makita dito on this tablet. So, halos nakalikot na natin lahat, no? And everything's working fine. So, yeah, you can feel free to have yours installed. Okay, sakita na yung ganda ng bago na console natin, head unit. Ngayon, Android 14 na, unlike yung luma. So if you're interested na magpakabit, I'll post the link on the description kung saan kayo pwede makabit dito sa RAM project. I would say okay ka ng service. Sabi na 6 hours pero natapos siya more and a half. Depende, no, sa gaano kahirap gawin. Depende sa kotse mo. Okay? Sa akin, Montero Gen 3 was quite good. So yan, na-share ko na rin sa inyo ang full experience ko sa buong setup netong head unit natin na bago, na Android 14. So, if you're interested, guys, check na lang sa link on the description box below or just simply search na lang sa Facebook page, RAM Project Car Accessories. So, hanggang dito muna ako. I'll see you on the next video. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.